Nasa linya ho natin si Comelec Chairman George Garcia sa umagang ito. Chairman, magandang umaga po. Welcome back sa Double Weng, sa Double B. Chairman, good morning. Magandang umaga po, Ma'am Weng, Sir Weng. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. Ayun, meron na pong papasya ang COMELEC na pagbawalan yung paggamit ng AI pagdating po ng election 2025. Ang interesado ako malaman, Chairman, ay paano nyo po ito gagawin? Paano nyo ipapatupad yung pagbabawal na yon? Oh, at saka ano ba yung mga ibabawal? Oo. Opo. Ma'am Weng, Sir Weng, sa Wednesday po tatalakayin niya ng Commission and Bank at hindi naman kagad kami magkakaroon ng decision dyan. Madami po tayong kukonsultahin dito sa puntong ito patungkol sa AI. Tatandaan natin, hindi naman lahat ng AI ay masama. Halimbawa, Ma'am Weng, Sir Weng, kapag ka nga nag-enhance ka sa iyong cellphone ng mga picture, di ba, pinsan pinapaliwanag natin, maliwanag, AI po yun eh. So yun po wala tayong problema. Pero yung pong AI na nagko-cause ng disinformation, o kaya para naman sirain ng ang iyong mga kalaban, o kaya naman para sirain ang integridad ng ating halalan, yan yung mga tawag nating bad AI. Yan ang dapat na pinipigilan natin. Katulad na limbawa, Ma'am Weng, Sir Weng, yung deepfake. Aba, yan po, fake na nga po eh. Hindi, wala na po tayo ibang pag-uusapan dyan. Fake na nga po eh. So, illegal na agad yun. Opo, bakit po natin yan papayagan? Halimbawa po, ang sinasabi ko nga po, kung halimbawa nga isang araw bago mag-eleksyon, si Ma'am Weng o si Sir Weng, nadinig natin sa radyo o nadinig natin sa social media na ini-endorse ang isang kandidato o kaya naman sinisira yung isang kandidato. Boses niya, mukha niya, pati bukan ng bibig kanya. Ang tanong, ibig niyo sabihin sa akin, papayagan natin yung ganun. Samantalang yun pala, hindi pala sila yun. Hindi pala sila yung mga nagsasalitang yun. Yung pala deepfakes po yan. Pero sandali, So, Chairman, di ba? Ito lang, Opo. sandali. Di ba pag panahon ng eleksyon, talagang di nawawala yung siraan? Di ba? Wala po tayong problema sa siraan. Wala po tayong problema sa... Ang Oo. problem po natin yung disinformation at saka misinformation. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat dahil sa mga bagong teknolohiya na yan, hindi na ma-distinguish o hindi na malaman ng ating mga kababayan alin ang totoo, alin ang ano ang tunay na sinabi ng isang tao at kanya o siya ba talaga yan. Ang problema po natin dito, paano natin ngayon babalikan o papailan ng kaso? Yung mismong deepfake pala naman yun. Oo, ginawang kalanhal. Mukhang ginamit mo, boses mo, Weng, pero hindi ikaw. Kasi marami Paano mo yung- babalikan kung hindi ikaw yun? Di ba? Tama Sino po ang yan. babalikan mo doon? Pero Chairman, ang Hindi- interesado ako, kailangan nyo ng medyo matindi-tinding technical know-how, technical team para determine kung halimbawa na ito'y deepfake, ito ay AI at ginagamit para manira ng ibang tao. Or doon na tayo, partner, sa diretso na. Pagbawalan na yung mga application na nagbibigay ng ganyang klaseng service, deepfake at saka AI. Yes. Aabot ba tayo sa ganon na posibleng iba ng lahat ng application na deepfake or AI ang ginagamit? Baka po hindi naman yung buong lahat ng applications. Halimbawa, pipiliin lamang natin. At siyempre, kukonsulta po tayo, halimbawa sa DICT at ibang ahensya pa ng pamahalaan, sa media rin. Sapagkat ang media nga gumagamit din ng AI. Yes, Hindi naman po maitatanggihan. At yan po ay nakakapagpaganda ng ating broadcast, nakakapagpaganda ng ating yung pag-serbisyo sa publiko. Ang sinasabi ko po, Ma'am Weng, Sir Weng, at least nag-offer po ang inyong lingkod ng isang proposal, ng thesis. Ngayon, yung pong ating mga kababayan, yung pong mga citizens arm, yung mga stakeholders, ay magkakaroon ng counter-thesis ngayon. Nagkaroon ngayon ng ano po ng argumento, ng mga debate. Discussion, Tungkol nga po dito sa AI. At ang importante nito, kung magkakaroon po ng regulasyon ng COMELEC, yung pong mga platform, lalo pa kung ito ay prohibited, yung program na ito, yung sinasabi ni Sir Weng kanina, yung pong mga platform ay mauobliga ngayon dahil prohibited o kaya regulated mauobliga ngayon na sundin kaagad ang COMELEC. Hindi po katulad, Ma'am Weng, Sir Weng, nung wala tayong mga gantong diskusyon, wala tayo alam ang pinopropose. Hindi po ba pag may gusto kang ipa-take down, inaabot ng buwan. Tapos na eleksyon, nasira na yung dapat sirain nila o kaya yung integridad ng halalan nasira na. Hindi po matanggal. Sapagkat wala nga, unregulated naman po at self-regulation. So kakausapin niyo ho yung mga social media platforms dito and then tutulong sila sa pag-pinpoint kung ito ho ang naipost dito ay peke, yung video, yung picture o yung mga statement. At sila rin po itutulong na kaagad ma-take down, maalis yung mga misinformation, disinformation na yan o yung paggamit ng maling AI o paggamit ng mga
ng mga deepfakes na yan upang hindi naman kaagad makasira at magkaroon ng disinformation sa ating pong mga kababayan. At kung hindi po sila sumunod, Chairman, since may regulatory function po kayo, pwede silang masubject sa penalties ng COMELEC during the time of election kasi hindi susunod sa regulasyon po ninyo. Opo, tatandaan po nila na meron din naman sila mga Philippine branches o Philippine offices. In the same manner, na-regulated po namin, Sir Weng, Ma'am Weng, ang telebisyon, ang radyo, ang dyaryo. Pag po hindi sumunod sa amin, hindi nagsabit ng kontrata o mali ang sinabit na presyo noong mismong advertisement ng kandidato, hindi po ba may sanction kami pwede namin kasuhan yung mismong istasyon o yung mga taong namamahala sa mga istasyon o dyaryo o radyo na yan. So, ganun din sa mga social media platforms. Ito naman sa Chairman, kasi yung AI na gagawing pagbabawal ng COMELEC, bago pa lang itong idea wala pang aktual na ipinapalabas na kautusan ng COMELEC tungkol dyan. Pero yung social media platforms, matagal nang nagagamit ito sa kampanya, ilang eleksyon nang ito nagagamit. At iba-iba, may paninira talaga, lantaran. Magkakaroon ba ng paghihigpit po kayo, Chairman, sa paggamit ng social media sa 2025 elections? At ikukonsidera ba na paghihigpit doon sa mismong personal accounts ng mga kandidato? Yan po ang napakahirap nakatanungan, Ma'am Weng, Sir Weng, sapagkat alam nyo, wala po tayong social media regulation sa ating bansa. Hindi po katulad ng aming nagagawa sa television, sa radyo at sa dyaryo na talagang nare-regulate natin sapagkat meron pong batas, yung Fair Elections Act. Subalit yung social media po, hindi po nakasama doon sa regulasyon na yun. At siyempre, napakahirap naman i-regulate talaga ang social media sapagkat may issue ng violation ng freedom of expression na ginagarantiya ng ating saligang batas. Subalit, Ma'am Weng, ako po naniniwala pa rin ako na pwede po yung ma-regulate sa pamamagitan ng batas ng ating Kongreso sapagkat pwede po ang social media during the campaign by candidates ang pwede nating i-regulate pero hindi po yung kabuuan ng social media. Yun lang pong campaign ng mga kandidato sapagkat pribilehiyo naman yan. Hindi naman po yung absolute right. Yung pagtakbo. Bakit nare-regulate natin yung pag-advertise nila sa TV, radyo at saka dyaryo? Sabihin, social media, unlimited. 100 ng accounts mo, unlimited. Tapos napakalaki na ginagastos mo para sa iyong content. May content creator ka pa, may influencer ka pa, unlimited. At So, saka, hindi Chairman, naman siguro pwedeng ganun. pwede magamit yun sa negative campaign, hindi ba? Yung katulad sinasabi mo, uso ang siraan pag eleksyon. So, pwede magamit ang napakaraming account na isang kandidato, maninira ng kapwa kandidato, nang walang, tapos ang sasabihin, ay freedom of expression ko ito, hindi nyo pwedeng sagkaan. Tama po kayo, Ma'am. Hindi pa po yun. Diba pa ang purpose naman talaga ng COMELEC kung bakit tayo nagre-regulate ng batas, kung bakit may regulasyon din, ay para may karoon ng equal opportunity for all. Equal opportunity ba yung isa lang ang account ng isa na kandidato dahil porket mahirap at yung isa 100 na porket siya napakayaman, meron pang mga fake accounts, meron pang mga trolls na ginagamit. Nagagamit therefore ang platform, ang X, ang Facebook, ang Twitter at iba pang platform para lang po sa disinformation at para makapanggulang sa ating pong halalan. Sana pa yung karoon ng batas, no? Sana i-work out ng Kongreso. Pero sa ngayon, wala pa tayong nalalaman na panukalang batas dyan, Chairman G. Wala pa po. Nung po dati, nagkaroon ng panukala ang isang dating Speaker of the House. Subalit ito po hindi nakapasa. Siguro nga, dahil nga doon sa issue ng freedom of expression, pero at the same time, siyempre nga po naman, sila po yung mga tumatakbo at nakikinabang at makikinabang dito po sa ganitong klaseng mga platform. Chairman, baka lang matanong later on na bakit social media ang pinagdidiskitahan? May sapat ba tayong datos para sabihin na dahil sa social media, naihalal ang mga maling tao, naihalal ang mga nandaya sa eleksyon, naihalal yung mga nag-vote buying? Alam niyo po, hindi naman kinakailangang maihalal para lamang maipagbawal ang isang bagay. Ang sinasabi po natin, kaya lang po yung kinakailangan kung hindi man i-prohibit, i-regulate, ay sapagkat it will magke-create ng ng inequality sa ating kampanya. Bakit pa tayo nagpi-fix ng 3 piso per voter? Hindi po ba yan? Sa lahat, kahit ikinapakayaman na kahit gumastos ng 100 piso per voter, kaya. Bakit pinifix ng 3 piso per voter? Bakit pinifix ng 120 minutes per station sa television ang bawat kandidato? Bakit pinifix ng 90 minutes per station sa radyo ang mga kandidato sapagkat gusto ng batas, pulisiyan ng Estado na magkaroon ng equal opportunity sa public service ang lahat. Otherwise,
wag na tayo mag-eleksyon, bilihan na lang po ng lahat. Bayaran na lang ng bayaran ng mga botante. Chairman, sa mga nakalipas na eleksyon na ginamit ang social media ng ilang kandidato, hindi po nakasasama yung yung length of exposure sa social media. Na halimbawa sabihin natin, Dapat hanggang mga ganitong oo, minuto ka lang. 10 araw ka na Oo. nakababad sa social media, sapat na yan. So tapusin, Take- tanggalin mo oo. na, take down mo na yung post mo. During election- Wala tayong ganun, ha? Di ba po? Wala po tayong ganun. So, At wantosawa ang unlimited nga po, kampanya unli. doon. Opo, ali nga po yun. At yun, ang tanong po natin, sa sobrang dami pagpasok ng kampanya, alin dyan ang fake? Alin yan ang mali, hindi totoo? Alin yung nagbi-misinform? Ay, wala na po tayong ganun eh. Kasi nga po, kahit yung platform, na dapat nag-self-regulate sa bagay na yan, hindi naman nila nasa-self-regulate. Pag may nag-complain, may nagpapa-take down, months inaabot. Oo. Isipin nyo, ang COMELEC mismo na isang constitutional body created by no less than the Constitution para i-regulate ang mga bagay na ganyan, nakikiusap kami sa isang private entity Oo. para lamang i-take down halimbawa para pung hindi yun tama. Okay. Dapat po ang COMELEC ang may absolute control subject Opo. only to law Yes. and Constitution. Chairman, ito lang. Bigyan nyo kami ng konting example lang ng mga pwedeng gawing deepfake, pwedeng gamitan ng artificial intelligence. Kunyari, ang litratong inilalabas ay bumata kaysa sa aktual na na itsura ng kandidato. itsura ng kandidato. Oo. Deepfake ang ginamit para magmukhang bata. Yan by violation? Yan by pwedeng sabihin ground yan? Violation. Sa aking maliit na pangunawa, Sir Weng, kung ito sa pagiging lawyer, para sa akin that's misrepresentation. Already? Oo. Dapat po kung ano yung totoo, yun po yung ating pong inilalantad sa publiko. Kasi po ito'y kampanya. Hindi tayo dapat nanlulukot, nanliling lang ng ating mga kababayan. To a certain extent, sa aking pong pangunawa, dapat yun ay mali. Yung ganyang klase na i-enhance mo ang sarili mo, Oo. na palalabas mong batang-bata ka pa, Yes, samantalang medyo may nagkakaedad na, Oo. maputi na ang buhok, Oo. tapos yung iba ilalabas. Chairman, kahit wala pong deepfake, ang dami nagkalat na kandidatong batang mukha. Yung dekada ng bata, pero pag tinignan mo sa personal, kulubot na. Baka panahon na. Sapagkat, Diba? Sir Weng, wala kasing pumupunto, wala kasing pumupula, Yes. wala kasing nagre-regulate. Ay, sige, sampulan nyo na, Chairman. Yan ba pwedeng unahin na? Kasi Correct. yan ang example ng deep fake. So picture unot na unot eh. Oo. Tapos hindi na nagbago ng picture. Nung Filter. kumandidato siya, Oo. sangguni ang kabataan pa lang yun na Oo. picture niya. Yung Naging mga- gobernador na, yun Diba? pa rin ang picture niya. Yung My mga- goodness. diba? So yan ba diba? unahin nyo? Isasama po natin sa diskusyon, dapat po yung ganyan, any form of misinformation, any form of disinformation, any form of panlilinlang, panloloko, o panggugulang sa kampanya, Yan. isasama po natin. Lalo pa Oo. kung gagamitin ang social media o gagamitin yung AI na maganda naman dapat para sa ating bagong sa mapamuhay natin sa mundo ngayon, pero ginagamit, ayan po yung ating pakay. Alright, Chairman, good luck Chairman on that, G, ha? maraming salamat sa maagang pagising Thank you. po ulit para sa Double Wing sa Double B. Magandang umaga po. Happy weekend, Magandang Chairman. umaga po, Double Thank Weng. you, Maraming thank you. salamat po. Thank you. Si Comelec Chairman George Garcia.